Naawa raw si dating Senate President Coco Pimentel kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos siyang maging bunot sa SONA ni PBBM. Approve naman sa kanya ang pagtutok ng Pangulo sa mga usaping may direktang epekto sa mga Pilipino. Innocent until proven guilty si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang giit ni former Senate President Coco Pimentel kasunod ng SONA ni PBBM. Nabanggit kasi ng Pangulo ang nakaambang kaso laban sa kanyang pinsan na sangkot umano sa flood control scandal. Hindi dahil sa nabanggit siya sa SONA guilty na siya. So kailangan i-prove ng gobyerno ang kaso nila laban sa kanya. Sinabi rin ni Pimentel sa On Point ng Bilyonaryo News Channel na nalungkot at naawa siya kay Romualdez. Hindi ba masakit yun? Pinalakpakan ang pagpa-file ng charges laban sa'yo? Pinuri naman ni Pimentel ang anyay detalyadong SONA ni PBBM at kung gugustuhin daw ng Kongreso, kayang matupad agad sa susunod na buwan ang utos niyang alisin na ang systems loss charge sa kuryente. The IPIRA should be comprehensively reviewed. Pero tama siya, if it's a comprehensive review, gagawing excuse yun that nothing will be done. Kasi masyadong malawak yung binuksan natin yung buong batas I-review natin, so ang daming debate pa. Pero sana raw ay nabanggit din ang VAT. The entire system, itong VAT, itong input-output taxation system na marami namang leakages din, I think this should be revisited and reviewed. Pababain na natin yung VAT percentage ng VAT para dahan-dahan na tayong aalis sa VAT. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, good ending din para kay Pimentel ang paninindigan ni PBBM kontra China. Pero may nakalimutan daw ang Pangulo, lalo't ika-10 anibersaryo ngayong taon ng Arbitral Award ng Pilipinas. Nalimutan niyang pasalamatan si President Noynoy Aquino. Pinoy. Si Pinoy. Tapos, of course, yung mga NGOs. Hindi lang naman yung mga mangingisda, may mga NGOs. Pati, kung maalala ko, Akbayan na party list, di ba? Medyo very active in focusing on this issue. Tila wala ring nakikitang problema si Pimentel sa pag-boycott ng ilang minority senators sa SONA. Ang kanilang kontra-SONA, parte rin daw ng demokrasya. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.